Noon, may sikat na laro na tinatawag na Deus Ex Machina, o mas kilala sa maikling pangalang Demrock. Agad itong naging tanyag sa buong mundo, nanalo bilang pinakamahusay na laro ng taon at nagtakda ng mga bagong record sa merkado ng virtual reality. Sa pinakamatagumpay na panahon nito, mahigit 100 milyong tao ang sabay-sabay na naglalaro. Sila ay nakikipaglaban para sa karangalan sa mundong puno ng mga halimaw at mahika. Ngunit kahit gaano pa kasikat at dakila ang isang bagay, darating din ang oras na lilipas at mawawala ito. Sa paglipas ng maraming taon, unti-unting nabawasan ang bilang ng mga manlalaro. Marami na ang lumipat sa mga bagong laro at libangan na mas bago at mas kawili-wili. Sa huli, tuluyan nang natapos ang serbisyo nito. Nagtipon ang ilang matagal ng manlalaro sa paligid ng nagliliyab na apoy bilang huling pagpupulong at palm sa isa't isa. Biglang lumabas ang mensahe mula sa sistema na nagsasabing isasara na ang lahat ng server sa loob lamang ng 30 minuto. Si Kaiser, ang manlalaro na nasa unang pwesto sa buong Demrock, ay nakatingin sa dilim ng gabi. Kahit siya ang pinakamahusay at pinakamalakas sa lahat, tila payapa at kalmado lang ang kanyang pakiramdam sa nangyayari. Si Purple, ang nasa ikalimang pwesto at malaki at matipunong lalaki, ay patuloy na nagrereklamo at sinabing ang laro ay walang halong halaga at walang saysay. Sinabi pa niya na sa totoo lang, gusto na talaga niyang mawala at matigil na ito. Pero kapag nararamdaman na niya na talagang magwawakas na, may kakaiba at ibang pakiramdam pala. Si Sword Emperor, na nasa ika-4 na pwesto at may mahabang buhok na nakatali sa likod, ay nasiyahan at nag-enjoy sa paglalaro nito. Pero hindi niya talaga maintindihan kung bakit biglang nawala at namatay ang laro na akala nila ay magtatagal pa. Si Coco Chicken, isang babaeng nakasuot ng gintong maskara, ay nagsalita sa tabi nila at lalong hindi gumanda ang pakiramdam at mood ng lahat. Sinabi niya na hindi maganda at kakaiba ang itsura ng maskara ni Purple, at nakakainis din ang paraan ng pagsasalita at pakikitungo nito sa iba. Dahil dito, nagalit si Purple at handa na sanang makipag-away o makipagbuno agad sa harap ng lahat. Pinigilan sila at pinatahimik sila ni Sword Emperor. Samantala, si Kaiser ay tahimik lamang na pinanood ang kanilang pagtatalo sa huling pagkakataon. Tumingin si Purple kay Kaiser na siyang pinuno at pinakakilalang tao sa kanilang grupo na bihirang magsalita o magpahayag ng damdamin. Inamin ni Kaiser na medyo malungkot at nakakalungkot siya dahil nagwawakas at nawawala na ang lahat ng kanilang minahal at ginugol ng maraming oras. Tumawa si Purple at sinabi na, sa lahat ng tao, si Kaiser ang pinakanag-aral at naintindihan ng mabuti ang lahat ng tuntunin, galaw at estratehiya ng laro. Parang buhay niya mismo ang nakasalalay sa pag-unawa nito. Sinabi pa niya na kapag pinapanood mo si Kaiser na lumalaban at nakikipag-away, parang pinapanood mo ang isang Diyos na gumagawa ng himala at kahangahangang bagay. Lahat ng nagagawa niya ay dahil sa kanyang sariling galing, kasanayan at sipag, walang kinalaman ang swerte o tadhana. Ang mga galaw at estratehiya ni Kaiser ay naging tanyag na parang kwento at alamat. Nagagawa niya ang mga bagay na akala ng lahat ay imposible at hindi kayang gawin ng sinuman. Sinabi naman ni Coco Chicken na tila patas ang tadhana at kapalaran. Dahil kahit gaano kagaling at kahusayan si Kaiser, siya ang may pinakamasamang kapalaran at tadhana na nakilala niya sa buong buhay niya. Sang-ayon at sumang-ayon si Purple sa sinabi nito. Sinabi niyang nakakagulat at nakakatawa na naging pinakamahusay siya at umabot sa pinakamataas na ranggo kahit na wala man lang siyang espesyal o pambihirang kakayahan na tinatawag na alamat. Kung maganda sana ang kapalaran at swerte niya, sinabi niyang wala man lang sa kanila ang makakapantay o makakalapit sa kanyang lakas at galing. Naalala ng babae ang maraming pagkakataon na sunod-sunod na nabigo si Kaiser sa pagsubok na mapabuti o mapalakas ang kanyang gamit at kagamitan. 10 beses na magkasunod na nabigo ito at nasira. Dahil dito, sumigaw at nagalit si Kaiser at akala niya ay parang ang buong mundo ay nagkukumpera at sumasalungat sa kanya. Tumawa ng malakas si Purple at tinawag si Kaiser na ang taong pinakahindi pinalad at may pinakamasamang tadhana sa kanilang lahat. Nagtawanan silang lahat sa paligid ng nagliliyab na apoy, isang pambihirang sandali ng kapayapaan at kasiyahan bago ang katapusan ng lahat. Ngumiti si Sword Emperor at inamin at sinabi na talagang masama at maswerte ang tadhana ni Kaiser kaysa sa inaakala at nakikita ng lahat. Dumating na ang huling babala. Tuluyan nang natapos ang serbisyo ayon sa inaasahan at nakatakda. Lumabas ang mensahe sa kanilang mga kagamitan at telepono na nagpapasalamat sa kanila dahil naging bahagi sila ng kwento at paglalakbay hanggang sa huling sandali. Ang itsura at anyo ni Purple, isa sa mga pinuno at tagapagtatag ng laro, ay unti-unting nawala at naging liwanag na asol. Sinabi niya sa lahat na nagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya at pinaghirapan ng mabuti. Nagpaalam na rin siya at nawala na.
Sumunod na nawala rin sina Coco Chicken at Sword Emperor. Sinabi nila na umaasa silang magkikita pa sila muli at magkakasama sa ibang bagong laro na magiging tanyag at maganda sa hinaharap. Naiwan si Kaiser na nag-iisa sa tahimik at madilim na gubat. Tapos na talaga ang lahat at nagwakas na ang lahat ng kanilang kasiyahan at laban. Sa huling pagkakataon ay dumagundong at nagningning ang tunog at liwanag ng nagliliyab na apoy bago rin ang kanyang sariling anyo ay unti-unting nawala at natunaw. Sa isang kislap ng liwanag, ang manlalaro na nasa unang pwesto ay wala na at nawala sa mundo ng Demrock. Tapos na ang serbisyo at opisyal nang nagwakas at isinara ang isang dakila at tanyag na panahon. Sa totoong buhay, ang makintab at magandang kagamitan sa paglalaro ay tahimik na nakalagay sa ibabaw ng mesa at unti-unting namatay at naging madilim ang mga ilaw nito. Lumipas ang 2 taon. Ang lungsod ay patuloy na lumalago at nagbabago. Maraming bagong laro ang lumabas at naging tanyag na pinalitan ang mga laro noon. Isang berdeng bus ang dumadaan sa abalang kalsada na puno ng mga taong pauwi na galing sa trabaho at paaralan. Sa loob ng bus, 2 mag-aaral ang nakatingin sa screen ng kanilang telepono habang pinapanood ang video ng paglalaro. Ang isa sa kanila ay hindi makapaniwala at namamangha sa galing at bilis ng galaw na nakikita niya sa video. Ipinapakita sa video ang isang manlalaro na nagtagumpay na talunin at talaga ang pinakamalaki, pinakamalakas at pinakamakapangyarihang halimaw na pinuno ng mag-isa. Iyan ang uri ng galing at lakas na kaya lamang gawin ng mga pinakamahusay at pinakamalakas na manlalaro. Pinag-usapan nila ang tungkol sa isang manlalaro na nagngangalang Annihilation mula sa samahan at pangkat na Execution Guild. Sinabi nila na siya ang itinuturing na pinakamahusay at pinakamalakas na manlalaro sa kasalukuyan. Ang isa naman sa kanila ay mahilig at tagahanga ng isang manlalaro na tinatawag na Empress. Hinahangaan niya ang estilo ng paglalaro nito na madalas ay lumalaban at nananalo ng mag-isa. Tinatawag niya itong matapang at malakas na manlalaro na parang matatag na lobo sa mundo ng paglalaro. Nagtanong sila sa isa't isa kung may sinuman ba talagang makakapantay o makakalaban ng patas sa dalawang manlalarong ito. Biglang naalala ng isa sa kanila ang isang pangalan at tinanong ang kaibigan. Teka, may isa pa bang kilala tayo? Sinabi niyang mayroon noong isang manlalaro na si Kaiser, ang dating pinakamahusay at pinakamalakas sa lahat noong panahon pa ng laro na Temrock. Ngunit mula noong natapos at isinara ang larong iyon, wala na silang narinig o nakitang anuman tungkol sa kanya. Nagtaka at nagtanong sila kung ano ang nangyari sa kanya at nasaan na siya ngayon. Parang nawala na siya sa harap ng lahat at parang inalis at kinalimutan na siya ng lahat na parang lupa ay nilamon na siya. Nakaupo sa ilang upuan ng layo mula sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng uniporme ng militar. Inayos niya ang kanyang sombrero at ngumiti ng bahagya at may pag-asa. 2 taon matapos ang pagwawakas ng laro na Temrock, sa wakas ay bumalik na si Kang Do-hyun. Isang bagong laro ang lumabas na pumalit sa katanyagan ng Temrock, tinatawag itong God of Savior, at madalas itong tawagin ng lahat na Gos. Mula pa noong ilabas ito, marami na ang naglalaro dito at patuloy na lumalaki ang bilang ng mga gumagamit at tagahanga. Ipinangangako nito na malaya ang mga manlalaro at marami silang mapipiling uri ng karakter, lahi at kakayahan. Ngunit may isa ng lumang kakilala at manlalaro na handang sumali muli sa laban, si Kang Do-hyun, ang dating pinakamahusay at pinakamalakas sa Temrock. Natapos na niya ang kanyang serbisyo at tungkulin sa militar, at sa wakas ay nakauwi na siya. Pagdating niya sa kanyang bahay, agad siyang pumasok at tinanong kung nasaan na ang kagamitan sa paglalaro. Nagulat ang kanyang kapatid na babae nang makita siyang bumalik ng maaga at hindi makapaniwalang nais na agad siyang maglaro pagkapasok pa lamang niya sa bahay. Tila rin narinig ito ng kanyang ina mula sa kabilang silid at nagsalita tungkol sa ugali ng mga kabataan ngayon. Sinabi niyang sa tingin niya, ang mga kabataan ngayon ay nagmamalasakit lamang at humihingi ng tulong sa kanilang mga magulang kapag kailangan nila ng pera o pabor, at ang tanging nasa isip nila ay ang paglalaro. Ngunit hindi ito pinansin at pinatapatan ni Kang Do-hyun dahil ang tanging nasa isip at puso niya ay ang kanyang nais gawin. Doon niya nakita ang kagamitan, katulad ng mga nakikita niya sa telebisyon sa loob ng maraming buwan. Niyakap at hinawakan niya ito ng masaya at puno ng pag-asa. Ito ang gantimpala at resulta ng lahat ng pagod, pagsisikap at serbisyo noong panahon ng kanyang tungkulin. Hinawakan niya ang makinis at matibay na ibabaw nito at pinuri ang kalidad at gawang ginamit sa paggawa nito. Bumukas ang pinto at pasukan ng kagamitan at inimbitahan siyang pumasok. Kahit ginamit na ito ng iba, komportable at maaliwalas pa rin at maganda ang loob nito. Umupo siya at isinuot ang kagamitan sa kanyang ulo at mukha, handa na siyang bumalik sa mundo ng paglalaro. Sinimulan ng sistema na suriin at kilalanin ang kanyang mata upang simulan ang proseso ng pagpasok.
Kinilala at napatunayan nito ang kanyang pagkakakilanlan at nagsimula ang proseso ng pagkonekta at pagpapasok ng kanyang impormasyon at data. Matapos ang matagumpay na koneksyon at pagpasok, opisyal na siyang nakapasok sa mundo ng bagong laro na GOS. Isang maliwanag na liwanag ang sumalubong sa kanya habang tinatanggap siya ng laro. Nahanap niya ang kanyang sarili sa isang malaking at magandang bulwagan. Inutusan siya ng sistema na lumikha ng kanyang bagong karakter at pagkatao. Tiningnan niya ang default o karaniwang itsura na ibinigay sa kanya. Ito ay simple lamang, pero sapat na ito sa ngayon. Hinawakan niya at inayos ang kanyang maikling buhok, naisip na parang ang anyo at itsura niya ay katulad pa rin ng isang sundalo. Ang menu at pagpipilian ay may napakaraming uri at paraan upang baguhin at gawing kakaiba ang itsura at kakayahan. Pero masigasig at sabik na siyang maglaro kaya hindi na siya nagtagal. Pinili niya ang karaniwang itsura at lumipat na sa susunod na hakbang. Ang susunod ay ang pagpili ng kanyang pangalan o palayaw. Hindi na siya nag-isip ng matagal o nag-alinlangan. Ngumiti siya ng bahagya habang inilalagay at tinatype ang kanyang lumang pangalan, Kaiser. Matagumpay na natapos ang paglikha ng kanyang karakter. Tinanggap ng sistema si Kaiser at binati siya sa pagbabalik sa mundo ng mga mahuhusay na manlalaro. Binigyan siya ng natatanging tanda at pagkakakilanlan, at agad siyang inilipat o dinala sa lugar kung saan kailangang matuto at sanayin ang sarili bago ang tunay na laban. Pagdating niya, nasa gitna siya ng isang matinding nasusunog at nagkukupas na kuta. Tinawag ito ng sistema bilang masaklap at mapanganib na lugar at labanan sa palasyo ng Auron. Namangha siya sa ganda at katotohanan ng lahat ng nakikita at nararamdaman. Malinaw na mas maganda at mas maayos ito kaysa sa laro na kanyang nakasanayan noon na Temrock. Biglang lumabas ang listahan at pagpipilian ng mga sandata at kagamitan na maaari niyang gamitin sa simula. Ang mga pagpipilian ay simple lamang at pangkaraniwan, mga maliliit na patalim, tali na ginagamit sa pakikipaglaban, at mga karaniwang espada. Walang espesyal o magarang gamit para sa mga bagong manlalaro. Inabot niya at pinili ang isang simpleng espada. Dahil mula pa noong una, siya ay mahusay at pamilyar na sa paggamit nito. Alam niya na kung ano ang gumagana at nagpapanalo sa kanya, hindi na kailangang baguhin pa. Biglang narinig niya ang malakas na sigaw at tunog ng laban na tumatakip sa buong paligid. Tumingin si Kaiser at nakita niya ang isang sundalo na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Isang kabalyero na may makintab na baluti ang mabilis na lumalapit at mukhang labis na nag-aalala. Si Charlie iyon, ang pinuno ng mga sundalo. Tinanong niya si Kaiser kung ano ang ginagawa nito habang nasa paligid ay may matinding labanan at ang kuta ay inaatake na. Bago pa man makasagot si Kaiser, hinawakan na ni Charlie ang kanyang braso at mabilis na hinayla palayo. Lumabas ang mensahe mula sa sistema na sinasabing kasama na siya sa pangkat ni Charlie. Sumigaw si Charlie na sinasabing ang ibang mga sundalo at manlalaban ay nakikipaglaban na ngayon. Mabilis silang tumakbo sa loob ng mga pasilyo na nasusunog sa loob ng kuta at patungo sa pinakamabigat na bahagi ng labanan. Tumigil si Kaiser nang marahas nang makarating sila sa lugar ng labanan. Ang sitwasyon ay mas masama pa kaysa sa inaakala nila, maraming bangkay ang nakakalat sa lahat ng dako, at ang mga tagapagtanggol ng kuta ay pinapatay at tinatabakan ng maraming mababangas na halimaw. Nagkayam ang mga kamao at ngipin ni Charlie habang nakikita ang lahat ng ito. Napagtanto niya na ang mga kalaban ay nakipag-ugnayan at nagkaisa sa mga halimaw. Sumigaw si Charlie kay Kaiser at inutos siyang umalis agad. Sinabi niyang kung hindi nila mapipigilan ang mga sumasalakay ngayon, lahat sila ay mapapahamak at mas malaking panganib ay darating sa kanila. Itinuro niya ang daan at hinimok silang dumaan sa maliliit na daan upang makatipid ng oras. Hindi nagdalawang isip si Kaiser at sumunod sa kapitan sa loob ng mabibigat na pinto. Biglang may dumaan na palaso na mabilis at mapanganib ang itunog habang lumilipad sa hangin. Sunod-sunod pang mga palaso ang tumama sa batong sahig. Nakita na sila ng mga kalaban. Mula sa dilim ay lumabas ang mga mababangas na halimaw na puno ng galit at pagnanais na manakit, na ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kaduwagan at pagnanakaw ng buhay. Nagmura si Charlie. Napakalalim na ng pagpasok ng mga halimaw sa loob ng kuta. Handa na siyang makipaglaban para makalusot, ngunit biglang may dumaan ng napakabilis na tao na hamarang sa kanya. Si Kaiser iyon. Hindi na hinintay pa ni Kaiser na matapos ang lahat ng sinasabi at utos ni Charlie. Sabik na siyang makipaglaban at agad na sumugod sa gitna ng labanan. Isang malaking halimaw ang sumigaw at tumalon mula sa dilim, may dalang mabigat na palakol. Itinaas nito ang sandata at ibinagsak ito ng napakalakas na sapat upang basagin ang mga bato. Ang atake ay direktang nakatutok kay Kaiser. Ngunit agad nang tumulim ang paningin ni Kaiser.
Parang bumagal ang takbo ng oras at nakaramdam siya ng lubos na pokus at kahandaan. Sumigaw si Charlie bilang babala, sa akala niya ay matatapos na ang buhay ng batang manlalaban. Ngunit sa kaunting pagtabi lamang ng kanyang katawan, nakaiwas si Kaiser sa napakalakas na atake sa pamamagitan lamang ng kaunting distansya. Ang palakol ay bumagsak sa lupa ng malakas, na nagdulot ng paglipad ng alikabok at mga pira-pirasong bato. Ngunit bago pa man makabawi ang halimaw, mabilis nang kumilos si Kaiser at nawala na sa kanyang pwesto. Nanatiling nakatayo ang halimaw na nagulat at hindi makapaniwala na nawala na ang biktima na inaakala nitong madaling makuha. Hinawakan ni Kaiser ang kanyang espada. Oras na upang ipakita sa lahat kung bakit siya itinuturing na alamat. Sa isang kislap ng asul na liwanag, inilabas niya ang kanyang sandata at tinabasan ang halimaw sa iisang tuloy-tuloy at tumpak na galaw. Hindi siya tumigil sa pagkilos. Siya ay parang hangin at liwanag na mabilis lumipat. Binabantayan niya ang bawat galaw at estratehiya ng lahat ng kalaban gamit ang kanyang matalas na paningin. Tinabasan at tinalo niya ang maraming halimaw na parang isang malakas na bagyo na sumisira sa lahat ng humahadlang sa kanya. Naiwan lamang ang mga bakas ng dugo at nasirang katawan sa kanyang daan. Ang natitirang mga halimaw ay natakot at hindi makagalaw. Hindi nila maunawaan kung paano posible na ang isang tao ay makakilos ng ganito kabilis at tumpak. Parang hindi ito tao kundi isang nilalang na higit sa kanilang kaalaman at lakas. Isa pang malaking halimaw ang sinubukang sakupin siya gamit ang malakas at malawak na atake mula sa itaas. Ngunit madali lamang itong naiwasan ni Kaiser sa pamamagitan ng pagtabi lamang. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ng kalaban na makabawi o makapaghanda muli. Gamit ang lakas at bilis ng pag-ikot ng kanyang katawan, gumawa siya ng matinding sipa gamit ang tuhod na tumama ng malakas sa dibdib ng halimaw. Sinundan ito ng mataas na sipa na tumama sa mukha nito, na nagdulot ng pagkabasag ng panga at pagbagsak nito sa lupa ng walang buhay. Ang natitirang mga kasama ni Charlie ay nanginginig sa takot at gulat. Napagtanto nila na nagkamali sila ng akala, nakipaglaban sila sa isang taong mas malakas at mapanganib kaysa sa inaakala nila, parang isang halimaw na nakapaganyo ng tao. Sinubukan ng lahat ng natitirang kalaban na tumakas at umalis sa lugar, ngunit hindi nila ito nagawa. Sa huling pagkakataon, gumawa si Kaiser ng malawak at mabilis na pagtabas gamit ang kanyang espada. Ang liwanag mula sa kanyang sandata ay bumuo ng perpektong bilog na tumagos at tumalo sa lahat ng natitirang kalaban. Tapos na ang labanan sa loob lamang ng ilang segundo. Tumayo si Kaiser at tumingin sa paligid. Parang napakadali lang ng ginawa niya. Pinunasan niya ang dugo at dumi mula sa kanyang espada. Noong una ay nag-alala siya baka lamuma o hamina na ang kanyang kakayahan matapos ang mahabang panahon, ngunit nasiyahan siya sa kanyang nagawa. Inamin niya na medyo nag-alala siya noon dahil matagal na siyang hindi nakikipaglaban, ngunit pakiramdam niya ay parang natural at pamilyar pa rin ang lahat. Sa katunayan, mas magaan at mas mabilis pa ang kanyang pakiramdam at kilos kaysa noong panahon ng laro na Temrock. Nang ibabaw ang gulat at paghanga kay Charlie. Hindi pa siya nakakakita ng sinumang manlalaban na hindi kilala o sikat na kayang talunin ang 5 malalakas na halimaw ng ganito kadali at katiyakan. Dumating ang mensahe mula sa sistema ng laro. Labis na humanga si Charlie at lalong lumaki ang respeto at tiwala niya kay Kaiser. Napatunayan na ng sistema na ang tiwala at pagsang-ayon ni Charlie ay umabot na sa pinakamataas na antas. Ngayon ay maniniwala si Charlie sa sinabi at desisyon ni Kaiser higit pa sa sinabi ng sinumang iba pa. Bilang parangal sa kanyang mahusay na pagganap at tagumpay sa simula pa lamang, binigyan siya ng espesyal na titulo o parangal na tinatawag na lubos na pagpapahalaga mula sa simula. Ito ay isang pambihirang parangal na ibinibigay lamang sa mga manlalaro na nakakamit ng matataas na antas ng tiwala at pagpapahalaga mula sa mga tagapag-alaga o kasama sa loob ng maikling panahon. Nagbigay din ito ng malaking tulong at lakas sa kanyang kakayahan at katangian. Ngumiti si Kaiser. Alam niyang ang mga benepisyong ito ay malaking tulong sa kanyang paglalakbay sa hinaharap. Tumawa ng malakas si Charlie at nagpasalamat ng marami kay Kaiser. Sinabi niyang dahil sa tulong at lakas ni Kaiser, naging mas madali at mas ligtas ang kanilang gawain at misyon. Itinuro ni Charlie ang daan sa unahan at sinabi na kapag napatay o napigilan na nila ang masamang salamangkero na nasa loob ng malaking silid, matatapos na ang labanan at mananalo ang lahat. Biglang nagsimulang magpakita at lumipad ang maitim at makapangyarihang enerhiya sa buong paligid. Tumangala si Charlie at nakita ito na may takot at pagkabahala. Naintindihan niya agad na nagsimula na ang mapanganib at mahiwagang ritual ng pagtawag at pagpapalakas ng mga halimaw. Mula sa dilim at kadiliman ay lumabas ang iba't ibang uri ng mga halimaw at nakakatakot na nilalang. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na may mapanganib at nakakamatay na liwanag,
at ang kanilang malakas at nakakabinging sigaw ay napuno sa buong paligid. Sinabi ni Charlie kay Kaiser na magpatuloy na siya at pigilan ang salamangkero na gumagawa ng ritual. Tumingin si Charlie kay Kaiser na puno ng lubos na tiwala at may nakapalibot na makintab na gintong liwanag. Naniniwala siya na si Kaiser lamang ang may kakayahang tapusin ang lahat ng ito. Nagbigay siya ng huling pagpapala, at sa boses na puno ng awtoridad at lakas bilang pinuno, itinulak niya si Kaiser patungo sa pinakamalaki at mapanganib na labanan. Kasabay nito, sumugod si Charlie kasama ang kanyang mga kasama patungo sa mga kalaban habang sumisigaw ng matapang. Ang kanyang baluti ay kumikinang habang nakikipaglaban siya ng mag-isa upang bigyan ng oras at daan si Kaiser. Nabigla si Kaiser sa nakikita at nararamdaman. Hindi ito ang takbo ng kwento at pangyayari na kanyang inaasahan at narinig noon. Naalala niya ng mabuti ang mga gabay at impormasyon tungkol sa laro na kanyang napanood dati sa mga video. Sa karaniwang paraan ng paglalaro at pagsasanay, si Charlie ang laging unang pumapasok sa huling silid at nakaharap sa kalaban. Sinabi rin sa mga gabay na maaaring magbago ang takbo ng kwento depende sa kilos at desisyon ng manlalaro, ngunit hindi inakala ni Kaiser na magkakaroon ng ganitong malaking pagbabago at pagkakaiba kumpara sa kanyang unang paglalaro. Lumapit siya sa malaki at magandang pinto. Sa sandaling tumapak siya, nagpakita at kumidlat ang makapangyarihang kuryenteng kulay lila sa paligid nito, at tuluyang isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan siyang nag-iisa sa harap ng malaking daanan patungo sa loob. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang espada. Ang hangin sa paligid ay puno ng madilim at mapanganib na mahika, at nararamdaman ang kakaiba at nakakabahong ingay at lakas na nagmumula sa loob. Biglang lumabas ang mga mensahe at babala mula sa sistema na lumilitaw at nawawala sa kanyang paningin. Sinasabi nito na tanging isa lamang ang maaaring pumasok sa loob, at kung mabaigaw siya, magkakaroon ng malubha at nakakatakot na kahihinatnan. Tinanong din ng sistema kung nais ba niyang ipagpatuloy at pumasok. Nagulat si Kaiser dahil ang ganitong uri ng mensahe at sitwasyon ay hindi karaniwan at hindi nakikita sa normal na pagsasanay at pagtuturo. Unti-unti niyang naunawaan ang sitwasyon. Hindi lang ito simpleng pagbabago sa kwento, ito ay isang espesyal at lihim na bahagi ng laro na nagpapakita at nagiging buhay dahil sa kanyang pambihirang galing at tagumpay sa labanan. Naalala niya na ang ganitong mga espesyal na bahagi ay inihanda at inilagay ng mga gumawa at tagapagdisenyo ng laro. Nalalabas lamang ito kapag natugunan ng mga partikular at mahigpit na kondisyon at kinakailangan. Ang gantimpala at parangal kapag natapos ito ay napakataas at napakahalaga. Nagbibigay ito ng malaking tulong at kalamangan sa manlalaro mula pa sa simulan ng kanilang paglalakbay. Ngumisi si Kaiser. Walang dahilan upang tanggihan ang ganitong pagkakataon at oportunidad, gaano man ito kapanganib o kahirap. Pinili niya ang sagot na, oo. Isang maliwanag at makapangyarihang liwanag ang binalot sa kanya habang pumapasok siya sa loob ng silid. Sa loob, nakita niya ang isang masamang salamangkero na sumisigaw sa sakit at paghihirap. Ang sarili niyang nilikha at nilusob na mga halimaw at anino ay naging kaaway na niya at lumaban sa kanya. Ang salamangkero ay pinupunit at tinatabakan ng isang malaki at nakakatakot na nilalang na gawa sa anino at madilim na kapangyarihan. Ang kanyang mga huling sigaw at paghingi ng tulong ay napuno sa buong silid habang unti-unting nauubos at nawawala ang kanyang buhay at lakas. Unti-unting nagkakaroon ng matibay at nakakatakot na anyo at hugis ang anino at nilalang na iyon. Tinitigan ito ni Kaiser ng maigi habang mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang espada. Dahan-daang lumabas at lumawak ang malalaking kaliskis at pakpak ng nilalang. Sumigaw ito ng malakas na tunog na tumatagos hanggang sa puso at kaluluwa ni Kaiser, isang tunog na puno ng kapangyarihan at takot. Ang nilalang na ito ay higit pa sa anumang kalaban na nakikita sa karaniwang pagsasanay at pagsubok. Mula sa dilim ay lumabas ang malaki at nakakatakot na ulo na may mga mata na kulay pula at kumikinang sa galit at kapangyarihan. Ang lakas at puwersang nagmumula sa kanya ay sapat upang dirigen at sirain ang sinumang baguhan o walang karanasan sa paglalaro. Sa wakas ay ipinakita ang tunay at buong anyo ng kalaban, ang makapangyarihang itim at maapoy na demonic dragon na nakakulong at may malakas na lakas. Tinitigan ni Kaiser ang napakalaki at makapangyarihang nilalang na ito. Handa na siya at puno ng tapang at pag-asa. Ang tunay at pinakamabigat na labanan at laro ay magsisimula na ngayon.